May pa rin sa nasunog na pabrika ng tsinela sa lungsod ng Valenzuela. Makakausap natin si Senior Superintendent Sergio Soriano Jr., ang hepe ng Bureau of Fire Protection sa NCR. Magandang tanghali po, Senior Superintendent na Soriano. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Good morning po. Opo. Sa ngayon po ba, ano yung official na tala ninyo? Ilan na po ba yung na-recover ninyong bangkay at ilan pa talaga yung pinaghahanap? Sir, sa ngayon, yung kanina, 5 minutes ago, 55 na yung recovered, yung na-retrieve na bangkay. So 55 kasama na po ba yung mga na-recover din kahapon? Kasama na yun po. So kung 55, ilan pa po yung pinaghahanap? Hinahanap pa natin kasi yung yung DSW report kay Mayor nung kahapon, 63 yung kanilang report. So kailangan magtali yung report nila dun sa mahanap natin. Gaano po ba kahirap yung ginagawang retrieval operation? Yung lugar po bang kinakitaan nito mga bangkay? Iisang lugar lamang or kalat-kalat po sila? Basta na lahat ay nasa second floor. So, hindi naman masyadong kalakihan yan. So, tinatanggal lang naman yung collapse na process. Kaya mabilis. Kaya mabilis yung pag-retrieve nila. Dahil magkakasama po yung mga trabahador nung makita. Nandun na lahat yung mga NDA, nandun yung mga BFP, so forth. Tulong-tulong lang, PNP. So, ang lumalabas po ba na since magkakasama sila, talagang wala silang malabasan? Yun po ba yung nakikita nyo sa inyong initial investigation, sir? Yun nga yung titingnan natin ng maayos kasi itong gagawin na namin ay nagpapadala na kami ng interagency arson task force, ano? So, yun yung mga titingnan na nila. Nasakop na yan sa investigation na gagawin nila. Base po sa mga natatanggap kasi naming ulat, doon sa first floor, marami naman pong lagusan. Pero yung sa second floor po talaga ang mukhang problema. Bagamat may dalawang malaking hagdan daw, wala talagang fire exit doon sa second floor. Makukumpirma po ba ito? Yes. Opo. Yun nga yung isang nakita natin, pero ang titingnan din natin yung biglang sabog. Yung biglang blast ba? Yung chemical blast, considering na yung pagsabog, kinover niya lahat yung buong building. So yung pagsabog niya, nag-spread agad. So isa yun sa dahilan talaga na parang hindi na nakagalaw yung mga tao. So posibleng doon pa lang po sa pagsabog na ito, doon na sila na-incapacitate itong mga namatay dyan sa sunog? Yes. Yung unang pasok pa lang, yung sabog pa lang talaga, spread kagad yung usok. Ayon dito sa mga kapitbahay na nakikita. Makukumpirma nyo rin po ba na ang sinasabing posibleng dahilan ng sunog ay yung pag-welding na ginagawa malapit pa doon sa imbakan ng mga chemical, Senior Superintendent Soriano? Yes. Oo. Doon mismo nga sa entrance. At doon din yung labasan. So, imaginein mo yung laki ng blast, yung volume ng blast. Meron ho bang safety officer itong pabrikang ito? Nakausap nyo na ho ba siya? Actually, isa yan sa mga inaalam na focus kasi kami sa fire suppression kagabi at sa ngayon, yun naman, focus naman natin yung investigation. So makakaasa tayo na doon sa team ng ito kasing team na ito yung interagency, hindi lang bombero nandito din yung NBI, nandito yung maraming agency ang magtulong-tulong dyan para doon sa major na investigation. Well, sa ngayon po ba, kumusta yung koordinasyon naman ng may-ari nitong pabrika? Nakikikooperate naman po siya? Sabi naman ni Mayor, very maganda naman yung coordination ng may-ari at talaga ako naman talaga na tutulong. Maganda naman yung coordination. Sa inyo pong karanasan, Senior Superintendent Soriano, ito pong nangyari sa Valenzuela, paano nyo po may sasalarawan ito kumpara dun sa mga trahedya sa mga nakaraan? Dahil napakarami po lalabas, mahigit 5 po, halos 6 na po yung posibleng namatay dito sa trahedyang ito at isang pabrika pa yung nasunog. Yun lang, experience din natin yan sa region 2, experience din natin may sunog din na ganyan, yan talaga may pinakalabas. So itong sunog dito nangyari talaga, kakaiba din, Kakaiba ito dahil
yung chemical ang nag-trigger talaga dito ng malaking blast eh. Kakaiba rin yung ano niya, epekto niya, kakaiba yung diameter niya, yung radius niya, gano'n, yung coverage niya. Buong sinapit niya talaga, yung buong building kaagad. First blast pa lang. So talagang talaga nasakop. So talagang malakas po yung pagsabog na ito. So hindi lang malakas kasi lumabas yung mga kapitbahay eh. Lumabas na ano sila eh. Na narinig nila eh. Kaya nga sila na-alarma din, lumabas sila. So kung kahit nasabihin natin, kasi may mga nakakapansin na dun sa second floor, may mga mesh yung wire, yung mga bintana. So posibleng hindi rin makalabas yung mga tao kung matrap man sila, ay wala silang malalabasan. Bagamat sinasabi nyo nga ngayon na posibleng dun sa initial blast pa lang, talagang na-incapacitate na yung mga trabador doon. Pero base po sa building code o sa fire code mismo, ligtas ho ba na dapat naka-bolt in o kaya naka-welding yung mga mesh wire sa mga bintana na katulad ng mga pabrikang ganito? Isa yan talaga sa maaring violation. So, iba-ubaya na natin dun sa investigation na gagawin at para makita talaga kung ano ba talaga yung lapses ng bawat isa. Bureau of Fire Protection ba, yung owner, or kung meron pang mga nagkaroon ng hindi maganda yung cooperation dun sa establishment na yan. Okay, sige po, maraming salamat. Senior Superintendent Sergio Soriano Jr., Hepe ng Bureau of Fire Protection sa NCR. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po.